Welcome guys sa Lantaw TV at i-review natin itong Tex Air Cooler Fan na nabili natin siya Shopee. So ayan po siya guys, no? Ganyan po siya kalaki. At ituturo ko din kung paano ito i-operate at magkano yung gagastusin natin sa kuryente. At malalaman din natin kung gaano ito kalamig. Sa packaging at delivery, wala naman akong masabi dito. 5-star ito para sa akin. Narito ang kasama sa package, 4 na gulong, 4 na ice crystal bottle na lalagyan ng tubig para maging ice at saka yung manual. Meron kasing nasamang tools na ganito. Kaya tinanong ko ito sa customer service at ang sabi nila sa akin ay hindi na po ito kailangan sa dahilan na upgraded na daw yung aking nabili. Yung tools na ito ay para sana ito sa water drain castor. Kaya tinabi ko na muna yung tools na ito. Sa mga katanungan, ilagay nyo na lang po yung comment nyo sa ibaba. Yung model nito ay JD800, 220 volts, 60 hours, made in China. At may paalala dito na huwag gamitin kapag walang tubig. At kung maglalagay tayo ng tubig ay bunutin natin sa saksakan, dapat walang power. For safety purposes lamang po ito. Dito sa likod naman yung kanyang drain. Ito naman po yung kanyang user manual. English po yan. Dito sa manual, nakalagay na lahat dito yung procedure kung paano gagamitin at yung mga functions niya. Sa paglagay ng gulong, napakasimple lamang po. Kayang-kaya nyo na po yan guys. Yung gulong, mayroon po siyang lock. 2 gulong na mayroong lock. Yan po yung lock niya. So, nakadepende na po yan kung saan nyo ilalagay yung kanyang lock. Pwedeng sa likod or pwedeng sa harapan. Kung saan po kayo komportable na mag-lock. Itong tools naman ay para siyang drainer, no? Parang salaan para hindi siya doon pumunta sa honeycomb sa likod. So lagyan na po natin ng tubig yung ice crystal bottle. Mas maraming ice, mas malamig. Dito may warning na naman. Sa unang gamit, dapat ay hugasan muna or i-drain ang tubig. Siguro baka amoy plastic or may bakterya or dumi. At matanggal na din ang mga alikabok sa loob. Mga kalahating balde, okay na yan. At saka i-drain natin dito. Disclaimer lang po, no? So hindi po ako expert dito at sinunod ko lang yung nasa user manual. At hindi din ako binayaran ng company para mag-review ng product nila. So ayan, nilagay ko na yung ice. Kung gusto nyo, damihan nyo ng ice para mas malamig. So lagyan po natin siya ng tubig. Siguro mga 1 balde. Yung mga kalahati siguro pwede na. Yan, pwede na po yan. Test ko na. So, cooling. At saka dito, mayroong swing. So, dito sa low, mid, middle, high. So, middle lang muna ako. For testing lang. Sa mga nagtatanong kung ilang watts. So, ayan. 58 watts. Gamit po ng ating power station. So, parang naka-electric fan ka lang na mga 55 to 60 watts. Ang masasabi ko po dito sa air cooler na ito, based po sa aking experience, no? Advantage nito ay matipid sa kuryente. Siyempre, 58 watts lang. Parang electric fan lang. At yung lamig ay nakadepende sa ice na ilalagay natin. Sa presyo, siyempre, pwedeng-pwede na. Yung disadvantage naman, siyempre, kapag kaunting ice, siyempre, hindi malamig. Parang electric fan lang. At yung swing nito ay hindi ganun kalapad ang buga ng hangin. Pero pwede na din. Siguro madaming nag-expect na katulad ng aircon. Pero hindi. Air cooler po ito. Kapag mainit ang panahon, syempre hindi ito katulad ng aircon. Malamig ang hangin, pwede na ito. Para itong nasa itaas ka ng bundok na malamig ang simoy ng hangin. Ganun po siya guys. Solid na po ito. Kapag mainit yung hangin nasa palibot ninyo ay pwede na po ito gamitin. Kung saan ito mabibili, ilalagay ko na lang po yung link sa description sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood dito sa Lantaw TV at i-click nyo na lang po yung subscribe para sa mga bagong product videos natin.